Ayaw po, for this po. First off, congratulations sa itong first piece sa Ana. So yung first question ko lang, yeah. Kasi napapalak kayo online, ganito, real na. Kumbaga, nasa inyo ng contract, part na kayo ng wax. Ano yung feeling? Start with big stuff. Sa isa na lang. Yung feeling, actually, it's unreal. Parang naglalag pa din kami. Kasi everything happens spontaneously. Tapos, nung nakarating kami dito, with the help of Ma'am Ana, thank you so much po. Sobrang salamat. Tapos, natutuwa kami, we're enjoying what we're doing. Tapos, nagkaroon kami ng pagkakataon na papansin. Tapos, eto, nagkaroon kami ng work for something that we're actually using. So, nakakatuwa. Nakakataba ng puso. It feels so, nakakagulat. Hindi ko po talaga in-expect lahat ng to. Sobrang nagustuhan ko. Sobrang thankful talaga ako kay Sana na pinagkatiwalaan niyo po kami sa barangay. Hindi. Ako yung feeling ko, sobra akong over. Tsaka syempre, sobra akong thankful kay Ana Magkawas. Kasi parang, dati napapanood ko lang to, sa TV, tas ngayon na mo na yun. Oh my God! Woo! Ayan, sobrang happy ko talaga. Tsaka, sobrang grabe. Pag-alagang lakas talaga. Especially si Miss Ana, sobrang genuine niya. Nag-usap-usap na kami kanina, sobrang genuine Miss Ana, sobrang bait. Off-cam, may camera, gano'n. Kaya sobrang akong, yung gano'n na lang talaga na overall. At saka naalala mo, last time, yung unang pagkikita namin, dito din, sa Sheraton, dito rin mismo, sa hall na to, launching ni Zainab, yung contract signing renewal ni Zainab. So dito kami yung unang nagkita. Na-witness mo yung moment kayo with Zainab, and now, ikaw na yung nandito sa stage na nilo-launch. Sobrang painful. How about you, Joe? First of all, I'm very grateful and na-overwhelmed ako sa nangyayari. Kasi this was very unexpected. Yung pagbuo ng Team Bardagulan and it opened doors and opportunities, but it was never planned. Very genuine yung nagsamahan. And now, nandito kami sa Lux family, naging parte kami. And we're more than blessed dahil pinagkaloob sa amin yung trust, binigay sa amin yung trust, and ang isa lang masasabi ko is, itong trust na to pangangalagaan namin at pagbubutihan pa namin. And grateful din ako kay Miss Ana for giving us a platform, this opportunities, Miss Ana. Kasi, I was never used to this, but, give me this. And I'm grateful. Pati din sila Perlas, Christian, Briggs, a lot more. Marami po kayo natulungan. So, thank you so much. And then, yung last question for Miss Ana. Yeah, Miss Ana, kayo yung walkthrough lang po. Paano po nag-start na may pasok sila sa family ng Nas? Yeah, actually, noong una hindi ko talaga sila kilala. Until dumadaan na sila sa FYP po on TikTok. Kasi madalas talaga ako mag-browse sa TikTok. Tapos, parang naku-curious na din ako sa kanila. And then, unti-unti, may mga fans na nagtatag sa akin. Tapos, meron akong friend na, kasi in-stalk ko si Pernas. Si Pernas talaga yung unang in-stalk ko sa kanila. Until, meron akong friend na nakilala na common friend namin dalawa. So sabi ko, ano mo naman ako kay Pernas, pakilala mo naman ako kay Pernas. Baka wala pa siyang brand, baka gusto niya sa Lux. Baka open siya. And then yun nga, pumayag naman si Pernas makipagkita. Kasi sabi ko, mag-meet muna kami. Kausapin ko muna siya kasi, again, syempre, I want to hear from her muna kung okay ba sa kanya yung produkto before she enters. Kasi yun naman talaga yung gusto ko, galing sa kanila mismo, na yung experience nila dun sa product, yun yung ilalabas nila sa mga tao. And yun na, nagdiretso na. Tapos, umalan kami lang ng GMA
Perlas, sabi ko, pwede ko ba makuha yung number ni Christian? Kasi na-meet ko si Cholo pala yung na-meet namin sa Alala. Pero before that, yun, hindi ko na yung number ni Christian. Tapos, until, yun, nakausap ko yung manager niya. And nagkataon na under cornerstone din pala si Cholo. So, hindi na ako nahirapan. Kaya, yun, sabay ko na sila na parang nagkaroon ng deal with them. And yung pagkakapasok naman ni Briggs, ito, sobrang biglaan din. Diba? Kaya nakakatuwa. Pero sabi ko nga, matagal na kami magkakilala ni Briggs. Kasi sa TikTok, may mga events na nagkikita na kami. Tapos napapakilala siya sa akin kasi nga magaling siyang mag-live selling. So ito yung first time na sabi ko, Briggs, gawin natin sikreto. Para kasi gusto ko, ma-surprise ang lahat. And it turned out na na-surprise naman kayo lahat. Ayun. Okay, so we have here another question from Mr. Alex Mucon from Star Photo. Go ahead, sir. Hello po. Congratulations everyone. Congratulations Ana. Marami na namang Lux family na nadagdag. So tanong ko lang Miss Ana, parang sa lahat ng launching nandun ako, di ba? Lagi mga big celebrities, Vice Ganda. This time, why you choose vloggers, yung mga TikTokers, to be part ng Lux Slim naman ngayon, Lux Slim? Okay, honestly, na-amaze talaga ako dun sa Team Bardagulan, yung Team Bardagulan, pag nakikita ko sila na nagda-live sila, parang sabi ko, grabe yung viewers ng mga to, parang, anong ginagawa nila? Yun lang, kaya sabi ko kanina dun sa post ko, ano bang meron sa Team Bardagulan? Bakit mo sila sobrang minahal? And nakakatuwa lang kasi na makita na gano'n yung support ng mga tao sa kanila, di ba? Na sila mga totoong tao, nag-entertain lang naman sila ng mga viewers para makawala ng stress, di ba? And somehow, kahit ako, nakawala din yung stress ko sa kanila kapag napapanood ko sila. And this time, bihira kasi yung ganito, na yung mga small influencers na bibigyan ng chance na ma-launch ng ganito, di ba? Bibihira kasi yun. So sabi ko, I want them to give kung ano yung binibigay ko din sa iba. Gusto kong maranasan din nila. Because sa tingin ko, deserve naman ng mga batang to yun. Kasi na-feel ko naman, like, nung magkasama kami ni Perlas, and so, unang live namin, unang pagkakita namin, invite ko siya sa bahay. And yung pagkakausap ko, nakausap ko sila Cholo, sila Christian, and si Briggs. So, itong mga batang to, na ang daming nagmamahal sa kanila, sumusuporta. For sure, mas matutuwa yung mga fans nila na makita sila sa ganitong eksena, na pinigyan din sila ng ano yan, ng parang moment. Diba? Yung moment nila. Thank you, Miss Ana. May follow-up lang ako. Kasi dahil showbiz vloggers kami, lagyan natin ng konting showbiz yung question dito. Kasi parang nagulat kami kanina nung pagpasok ni Briggs, yung dala-dala niya yung flowers. Kala namin kay Perlas niya ibibigay. Pero nagulat kami bakit kay Christian niya ibinigay. Siyempre, we want an answer, di ba? Para hindi naman din kami curious why it happened. Is there something with the two of you? May ganun, di ba? There is, ano po, tawag dito, kasi yung group namin sobrang close. And right now, si Christian is super close with me at the moment. Yeah, somehow. So, sa kanya ko yun, kasi feeling ko low overdue na kailangan niya mag-receive ng dollar. Reaction naman. Nagulat ka, di ba? Nagulat ka din, nakalabas. Nagulat ako, hindi ko siya in-expect. Kasi parang lately lang, may mahintay siya na ganyan-ganyan sa akin. Ayun, totoo ka. Di ba na-offend si Perlas nung hindi sa'yo binigay yung flowers? Hindi naman. Kasi alam ko rin ako yung sa kanila. Ano yung alam mo? Okay.
Okay, thank you. And congratulations being a part ng Nax din ng Nax. Thank you so much po. Salamat po. Ayan, another question this time from Sir Jojo Cananigan. Go ahead, sir. To all our endorsers, congratulations. You're all so young but so successful already. Anong tip or advice mabibigay niyo sa mga kailangan niyo who want to be where you are now? Maybe we can start with Freaks. Sa amin po, actually, hindi naman siya, overnight. Tapos, hindi naman lahat ng gagawin natin will be fruitful the next day. So, I think the best thing that we can remember is be thankful for those who actually trust us and for those who actually watch us. Kasi syempre, without those people, I just want to thank everyone for always watching us. Kahit minsan nagkakamali kami, minsan may mga balikan na hindi sa aming maganda. But at the end of the day, we're able to correct ourselves because we're able to teach us what's the better thing to do. So, we have to know better if we did something wrong, and then let's keep on trying. Okay. Thank you. Sa akin naman po, naniniwala kasi ako sa kasabihan na no man is an island. Kagaya po ng ako, for example, hindi ko kaya to kung wala ang Team Bardagulan, hindi ko kaya to kung wala ang mga nagsusuporta sa amin. Kaya ang tatandaan nyo lang na huwag kayo mag-iba, diba? Kasi nandyan lahat ng mga tao na naniniwala sa inyo. Diba? Ayun lang po. Per das, please. Ako naman po kapag mangarap lang kayo ng mga. Kasi po, hindi naman lahat naman tayo dumadan sa stepping stones. So, hindi naman pag gusto mo agad mo, lahat naman tayo paghihirapan niyo. So, sa mga kaidaran namin, beauties, kasi mga beauties. So, mga kaidaran namin, parang huwag tayong susuko sa buhay. Kasi, alam niyo yun, minsan meron times na hindi pa ito para sa'yo, pero yung para sa'yo, sobrang, alam mo yun, mabibigla ka na lang na, ito pala yung para sa akin, kaya pala hindi ko naranasan yung dahil. So, don't give up, keep going. Appreciate siya, be organic, be raw, be authentic. Kasi, makikita yung tao matatanong sleeper din. Kaya feeling ko pumatok din yung Team Bardagulan. Before, wala naman Team Bardagulan. It was just us really hanging around sa live one and then performing Team Bardagulan. Because naging part din ng Team Bardagulan yung mga viewers. Nakita yung raw and organic ng live namin. Wala ko ang script na sinusundan or wala akong plano na ito gawin mo. It just so happens naturally. Feeling ko for it to work out, you have to put part into it. So yun, puso lang. Thank you. Thank you. My last question to Luis Ana. It's one success after another for you. We saw each other yesterday sa negotiables. Nang ito ka na naman. By getting these young endorsers, these young successful endorsers already sa age nila, are you driving home the message na you are prioritizing yung mga tao sa age nila to focus already on beauty? Kasi di ba yung iba ang ginagawa na lang pag beauty, pag matanda na o kung may damage na at saka lang hahabulin. But I'm really impressed na, or I mean di ba, damage by age, damage by weather, or whatever, but I'm really impressed na kayo, proactive kayo mag-isip na bata pa lang, sinulan na, ganun po ba? Yes, kasi pinapalawak din talaga namin yung message na hindi lang siya limited sa mga ka-age ko, di ba? Kasi ako, I experienced that before. Sabi ko nga, yung skin ko dati, hindi ganito. Like, yung face ko, mas matanda ang tingnan compared sa age ko. Yun yung before. Syempre, ang sakit na makarinig din ng ganun pagka nasasabihan ka na, talaga mukha kang paano na, parang mukha kang mas older kaysa dun sa age ng face mo. It's because hindi ko naalagaan yung balat ko. Hindi ako marunong mag-apply ng mga sunscreen before, hindi ko alam yung mga collagen, yung mga ganyan, yung mga supplements na pwede palang makatulong. And ngayon, gusto ko rin ipakita
pang-abot sa mga younger generations na it's better to start ng mas young. Like, yung sunscreen. Nito ko lang nalaman na kahit pala bata, really, dapat nasa-sunscreen na. Kasi iba na talaga yung init ng araw natin ngayon. At ang social ng packaging ng lahat ng produkto. Thank you so much. Salamat, congratulations. Alright, kaya Lux. Sobrang social. Okay, we have here another question, this time from Net25, Sir Mark. Hi, good evening everyone. 3 questions na para sa lahat. So, to Miss Anna Magawas. Ano yung parang qualities na nakita mo dito sa mga influencers and what made you decide to get them as newest ambassadors? Aside from the followers, yung numbers ng followers nila. And then for the 3 boys, ano yung naging advice nyo from other boys out there na may resistance, kumbaga doon sa, di ba may toxic masculinity pa rin na ngayon, sa paggamit ng mga luxe products for health and wellness. And then for Miss Perlas, ano yung tingin mong best attitude or characteristics mo that made you shine and parang patuloy na minamahal ng mga followers? Mauna daw siya. Alright. Ako po, feeling ko yung best attitude na meron ako, yun nagpapakatotoo ako sa sarili ko. At saka, kaya minamahal din ako ng mga tao kasi pinapakita ko kung ano talaga ako. And then, alam mo yung parang binibigay ko sa kanila yung pagmamahal na kailangan nila. And then parang yung pagiging totoo sa sarili, yun na talaga ang pinaka-importante. Kasi pag hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo lang din yung niloloko mo. So, siguro kaya, like million people din ang nagmamahal kasi million. Yan, kasi pinapakita ko kung ano talaga ako at nagpapakatotoo ako sa sarili ko. Yun. Isa? O yun. Pwede po pakiulit na question. Kasi hindi na ba naman na ito. So basically, di ba may rin toxic masculinity sa Philippines or around us. So yung paggamit ng mga luxe products, mga beauty products, mga health and wellness products to promote, kumbaga kayo yung magiging catalyst nun na parang yung boys na tulad nyo na gumamit basically ng mga products na to na hindi mahiya na gumamit ng mga beauty products to be better and all that. So what advice can you give to them? So, kasi po, kami, if you can see, we all comes in all shapes and sizes. Diba? So, what we want to do is actually normalize yung skincare for guys. Kasi skincare naman po kasi is not just for girls. It's for everybody else as well. Kasi, for example, hindi lang naman babae ang lumalabas sa bilang ng araw. So, basically, lahat tayo kailangan ng sunscreen. And right now, since we have our reach, our platform, then why not use it for the betterment of everybody else? Sa akin, simple lang. Kasi lahat naman tayo nagkaka-acne, nagkaka-pimples, diba? Why not gagamitin din na lalaki? Diba? Hindi lang babae, diba? Wala naman masama ang gagamitin natin, diba? Ayun lang. Ako naman, I think, more than pagiging toxic, I think having a healthy lifestyle and pag-aalaga sa sarili mo, how you dress, how you present yourself by the manner of your clothing is a flex, di ba? Having a healthy lifestyle, like, to be honest, may sakit ako man. Taro tayo. Very healthy and good. Taking good care of yourself is it's not showing your feminine side. It's more of taking good care of your health. And yun, mas nakakababa pa ngayon, di ba? I mean, if you're good, kasi mas alaga mo sarili, mas minamahal mo yung sarili mo. And makikita yun ng tao. Ayan. So any other questions from our friends?